Hotdog may Tommy is in the center of the bread. Welcome back to my channel. Woo! Magkape tayo mga kababayan. Alam niyo ba ang kwentong ito? Tungkol sa isang estudyante na nagpilit na mag-aral sa Maynila. Bago po natin ituloy yung kwento dun sa ating vlog, sa mga taga-Facebook, mga followers po natin at mga viewers natin, nagpapasalamat po kami dahil sa kahit malayo pa ang monetization program natin sa Facebook ay nagkaroon tayo ng Rising Creator na badge. Yan ay ibig sabihin, solid ang inyong pagsuporta. Kaya po, ipagpatuloy po natin ang ating panonood sa mga video na ina-upload natin dyan at paki-follow po, baka meron pang hindi naka-follow sa Facebook page account natin. Maraming salamat po at mabuhay kayo hanggat gusto nyo. Thank you! Woo! Shoutout nga pala tayo sa family ni Sir Edward Angeles Cruz. Ano po? Thank you! At ituloy na natin yung kwento natin dun sa estudyante na nag-aral sa Maynila. Merong isang estudyante na mahirap lang naman pero nagpilit siyang mag-aral sa Maynila. Kaya ang ending, dahil lagi siyang ginigipit sa kanyang mga allowance, ay lagi siyang nakakautang doon sa mga ka-roommate niya sa dorm. Alam niyo po, sa tindi ng pagkagipit nitong estudyanteng ito, lahat na ng ka-roommate niya doon sa dormitoryo ay nautangan niya. At ang matindi, ang ginagawa niya kapag wala siyang pang-almusal, yung isang ka-roommate niya ang magpapaalmusal sa kanya. Tapos, yung tanghalian, yung isa namang ka-roommate niya ang magpapatanghalian sa kanya. In short ay parang relyebo po yung nangyari sa kanya. Ganun po ang naging estado ng kanyang pag-aaral habang siya ay nandun sa school year na yon. Padating na ngayon yung bayaran ng tuition fee para sa final exam. Ang nangyari, syempre ang mga estudyante sa dormitoryo dahil bayaran, merong mga pera Doon sa dormitoryo ay merong mga locker doon. Bawat isang nandun na nagdo-dorm ay may isang locker. So, ibig sabihin, nung time na yon ay may mga pera yung mga estudyante dahil nga sa bayaran na nga ng tuition fee. Mga kababayan, ang schedule kasi nung estudyanteng ito ay meron siyang pasok na nakalihis dun sa mga ka-roommate niya. Meaning, wala yung mga ka-roommate niya at siya lang ang natitira doon. At pagpasok naman niya, ay nandun naman dadating yung mga ka-roommate niya. Ganun nalihis yung kanyang schedule. Nung time na yan, nabayaran na ng tuition fee, pumasok na siya. Mga magtatanghali daw yon. At paglabas niya, nakasalubong niya ngayon yung ka-roommate niya. So, ibig sabihin, siya ang nakitang huli na lumabas doon sa kwarto nila. At eto na ang nangyari. Yung araw na yon, naging normal naman sa kanya. Pumasok siya, natapos niya yung buong schedule na sa buong araw. Eto na, nung gabi na umuwi siya, hindi na siya pinapansin ng mga ka-roommate niya. At may kung ano-ano ng mga pinag-uusap-usapan sila at iniiwasan siya. Hindi sila kumikibo na para bang may pinag-uusapan sila. At pakiramdam niya, siyang pinag-uusapan ng mga ka-roommate niya. Ngayon, yung isa niya doon na medyo malapit sa kanya, na kaibigan niya, binulungan siya. Ang sabi sa kanya, pre, yun daw pambayad ni Lester ng tuition fee, nawawala daw dun sa locker. Ninakaw daw. Sabi naman ng estudyante, sinong nagnakaw? Huwag kang mabibigla pero ikaw ang pinagbibintangan.
Oh, sabi naman ng reaksyon ng estudyante, bakit ka naman gagawin yun? At saka, di ba mga nakalaki ang mga locker na yan? Di, ibig sabihin, nagpatuloy yung buong maghapon na yon, papagabi, na ganun ang sitwasyon doon sa kanilang kwarto. Tapos, mga kababayan, habang nasa ganun silang estado, yung mga ka-roommate niya, talagang ang sama ng tingin sa kanya. Tapos nagpaparinig, kesyo daw, sale daw ngayon sa mall, kaya check daw na kukunin yun nung laging walang pera. Yan ang mga parinig, mga kababayan. Di, itong estudyante daw na to, nagtiis lang. Yan palang room nila na yan, meron silang parang, evening prayer. Yun bang parang pagkagabi, bago sila magtapos, yung natipon na sila lahat doon, meron silang sama-sama doon na nagpe-pray sila. Nagkataon na itong estudyante na to ang naka-schedule na mag-pray, mag-lead ng prayer nila nung gabi na yon. Di, eto na. Siyempre, ang sitwasyon doon sa room ay awkward. Pinagbibintangan siya na nagnakaw, tapos siya ang magli-lead ng prayer, di ho ba? Parang ang hirap naman nun, pero syempre dahil puro naman sila civil doon at may mga urbanidad naman, nagtipon sila. At yung kwento, ibig sabihin ay nagsagawa sila ng tinatawag nilang evening prayer. Ngayon, nung nag-pray na tong estudyante na to, iba ang naging takbo ng kanyang prayer. Ang sinabi niya sa prayer niya, kung sino man yung nagnakaw doon sa pera ni Lester, ngayon, ibulgar mo na. Hindi po nag-agree yung mga kasama niyang mga ka-roommate niya kasi ang pinagbibintangan nga na nagnakaw ay siya Di ba? Adi, ibig sabihin, sa madaling salita, natapos yung prayer nila at tahimik lahat hanggang sa natulog na sila nung gabing yun. Kinabukasan, mga kababayan, eto nang nangyari. Yung ibang mga estudyante sa ibang mga room, mga naghahanap din ng perang nawawala. Hindi lang pala yung ka-roommate niyang si Lester ang nawalan ng pera, kundi may iba pang nawalan ng pera. Pagkatapos, nung papasok na siya, nakita niya dun sa may tinatawag na admin ng boarding house o ng dormitoryo, may kinakausap. Kinakausap doon yung isang robing, yung taga-check ng kwarto, at saka yung janitor. Mga kababayan, ang nangyari pala, ang nagnakaw ay yung nagche-check ng room at saka yung janitor. Magkasabwat yung dalawa. Ang ginagawa nung dalawang to, pag nag-check yung checker na to ng room at walang tao doon sa room, binabaklas yung mga lock ng mga locker. Kasi ang sinasabi, baka nagtatago doon ng heater o ng plancha na bawal yon. Ibig sabihin, palusot lang yun na nag-i-inspection sila. Tapos, pagka walang tao, kukunin lang yung pera doon sa wallet. Hindi kasamang kukunin yung wallet. At ibabalik lang doon at iaayos lang din yung lock ng locker. Ngayon, pagka naman inabot o inabutan ng iba na mayroong tao dun sa room, tatangayin na ngayon yung wallet at pagkatapos ihahagis naman sa basurahan at sasabihin ilo-lost and found na ang nakahanap naman ay yung janitor. Ganun ang modus pala na ginagawa nila. Naalala pala nitong estudyante na nung time na yon, bumaba siya para maglaba. In short, lumitaw na napatunayan dun sa pangyayari na itong estudyanteng ito ay walang kasalanan. Ngayon, ano po ang moral lesson dito? At merong moral lesson, mga kababayan. Alam niyo po, huwag tayong sumama o maging parte ng mga taong ang bilis-bilis humusga. At ang matindi pa, hindi lang basta ang bibilis humusga, ang gagaling pang magtahi-tahi ng mga paninirang istorya. Tandaan po natin yung sinasabing all persons are innocent
until proven guilty. Siyempre, ibibigay po natin yung tinatawag na benefit of the doubt. Kaya lang, hindi tayo dapat ganon mabilis na humusga. Katulad dito sa nangyaring kinento ko sa inyo. At doon naman doon naman sa estudyante. Ano naman po ang masasabi natin tungkol sa kanya? Alam nyo mga kababayan, ang ginto, kahit ilubog mo man yan sa putikan, pag inahon mo yan, ginto pa rin. Ibig sabihin, anuman ang mga tinatahak natin sa buhay, anuman ang ginagawa natin araw-araw, sa pagtatrabaho, sa pakikipagkapwa-tao, sa pagninegosyo, kapag tayo ay nakitang mabuti sa ating ginagawa, ay siguradong magiging mabuti pa rin tayo kahit na anong gawin ng ibang tao na pangdadown sa atin o paninira nila. Kapag totoong matwid, pagka totoong mabuti ka, kahit gaano ka i-down ng sino man, hindi ka madadown. Iaangat ka pa rin dahil iyon ka. Ako po si Bonsai Noy. Maraming salamat po. Mag-workshop na po tayo. Seven months ago na siguro mga kababayan nung gawin ko ang rock clasping na to na red ficus o ficus consina, red balite. Ngayon ang ginagawa naman natin, ililipat natin ito sa isang container para i-expose. Ilitaw natin yung mga ugat na yan. Tapos i-wiring natin ng konti yung mga panimulang sanga na yan. At maghihintay tayo na yan ay mag-wild. Ano po. Mahalaga na meron lang tayo na panimulang sanga mula dyan sa trunk. Ano. Dahil sa hindi pa naman yan ang pinakakayarian yan. Dyan pa lang muna tayo nagpapasimula ng pagpapatubo ng mga sanga. Ang mahalaga dito, yung mga ugat, mga kababayan, mapalaki natin na nakayakap dyan ng fit na fit dyan sa bato. Yan ang magpapaganda dyan. Tapos meron naman na tayong mga nakaabang na mga sanga na patutubuin natin. At syempre, i-update natin. Paulit-ulit lang, patutubuin, tapos i-wiring, i-defoliate, i-pruning, i-cutback, hanggang sa mayari natin. Ang pinakamagandang mangyari dito ay yung mga ugat na yan, mga kababayan, ay maging kapit na kapit dyan sa bato. Goods na to, mga kababayan. O, paano po? Hanggang dito na lang ang video natin ito. At kung hindi ka pa nakasubscribe, pakipindot na ang subscriber button. Huwag din kalilimutan pindutin ang bell icon, yung all, para lagi kang nanonotify kapag meron kaming bagong video na ina-upload. Hanggang dito na lang ang video nating ito. At sa lahat ng mararating at makakapanood ng video ito, sa inyo pong lahat, mabuhay po kayo hanggat gusto nyo. Thank you!